Zachary, na isa pong 15 years old, and si Nanay Letlet. Nirereklamo po ni Nanay Letlet ang girlfriend po ng anak niya dahil sa pamimilit po nitong magpakasal sa anak po niya na minor. 15 anyos itong si lalaki. Pinipilit nitong kanyang girlfriend na 29 years old, pinipilit na pakasalan na itong si Zachary. Opo, na 15. nakatakda na sila, idol, ikasal po sa linggo, darating po na linggo. So nais po ni nanay na makausap si girlfriend para wag na pong ituloy dahil sa ayaw po ng anak. Para malaman din ng lahat na itong si Zachary at saka itong si Sarcia ay pareho silang Muslim. Opo. Ang kwento rito, papakasal na sana sila, may schedule na and all, pero all of a sudden, itong si Zachary nagbagong isip, ayaw niya pakasalan itong si Sarcia. Kaya lang, pinipilit naman ni Sarcia na dapat matuloy ng kasal. Mukhang papasok dito yung tradisyon. Dahil may schedule na palang kasal, baka fixed marriage to. Meron kasing tinatawag na Sharia law na hindi natin kapayon. Nanay Letlet. Hello po, Sir Rafi Tolfo. Good afternoon po. Okay. So, Nay, umatas na po yung anak nyo na magpakasal kay Sarcia. Yes po. Pero na-schedule na po yung kasal. Meron na sana pag-uusap na ikakasal itong Zachary. Yes po, pinag-usapan na lang po nila yung kasal po nila sa Sunday po. Nag-oo yung anak po, sir, dahil tinatakutan po siya, sir, na pag hindi pinapakasal yung babae, babasagan sa kanyang mukha yung baso po, sir. Sinong nag-schedule ng kasal? Muslim wedding ba ito? Yes po, sir. Puro yung side sa asawa ko ang nag-schedule sa kasal po, sir. Si Zachary ba yung katabi mo? Yes po, ito si Zachary po, sir. Ako, tingin ko, regardless kung pareho sila Muslim at ito ay dadaan sa isang tinatawag na Muslim wedding, kung ginamitan mo ng pananakot, sakop na ito ng batas ng Republika ng Pilipinas. Lahat naman kahit na Muslim, sakop ng batas ng Republika ng Pilipinas. Maliban lang sa konsiderasyon sa mga tradisyon, sa pagpapakasal. Ayaw magpakasal ng bata, tinatakot mo, that's grave threat. That's what I know. I'm sure mag-agree sa akin itong mga kapatid natin Muslim. Yung mga legal minds sa Muslim community, I am sure they will agree na kung ayaw ng bata, he has the right na umatras. At kahit pa na-schedule na yan. At kapag tinakot, nababasagin ang muka, kapag umatras, that's grave threat. I'm sure hindi kikonsiti niya sa Islam yung ganong klase. Sarcia, So, sir, ayaw na raw nung ni Zachary, bakit mo pinipilit magpakasal sa'yo at nananakot ka pa nung umatras na? excuse me po, sir. Hindi po ako nananakot po sa kanya po, sir. Talagang pong kinakausap po kaming dalawang magkaharap ng mga imam. O nga, okay, nandun na tayo. Pero ayaw ng bata na eh. Umuwi po siya, sir. Tapos nang umuwi po yung mama niya, umindi na po. Wala bang karapatan na umatras yung bata? Labag kasi sa kanyang kalooban na wag na ituloy ang kasal. Ngayon, naintindihan ko, nirespeto ko po yung tradisyon nyo dyan sa Muslim, Opo. sa Islam. Okay? I respect that very much. However, nung marinig ko na may pagbabanta na kapag hindi ituloy ang kasal, abay sakop na po kayo sa konstitusyon po ng ating bansa at meron na po kayong kalalagyan dyan, grave threat. Babasagin yung muka. Sabi nyo, kapag hindi ituloy ang kasal. So, ba't din na lang muna kayo magpalamig, Ma'am Sarcia? Malay nyo, suyuin nyo ulit yung mga magulang, baka magbagong isip, pero wag nyo daanin sa pananakot. O sila po kasi nag-uusap kasi yung kinakausap po kami, harap to harap na. Iwan ko lang po kung ano yung ano nila sa vote. Pero ma'am, bakit gustong-gusto mo itong si Zachary, minor pa lang to? Ba't di mo na hintayin siya maging 18 para makapag-isip siya na maayos? Hindi mo na kailangan ng consent ng mga magulang. Kasi sa ngayon, kailangan ng consent dahil nga minor. So why not wait 3 more years? Hindi ka na makapag-antay? Kasi nasa ano po yan, sir. Yung sumpisa po, sir, nag-umuo po siya, sir. Sabi ko, bata ka po. Is 15 ka. 29 po ako. Oo. Yun. Yung mga parents nila, ng lolo at saka yung papa nila, pumunta dito sa bahay na manhikan. Fixed marriage. Okay. Opo. Yun po ang ano po. Pero nagbagong isip naman Iwan ko po dyan sa kanya po. So, kung nagbagong isip, ano mangyari ngayon? Wala pa akong maano dyan po, sir. Assalamualaikum. Alam mo din, sir? Alaikum salam, sir Rufo, idol. Opo, si Rafi po ito. Sir, sir, alam mo din, ito pong si Zachary, 15 years old, naka-schedule na siyang magpakasal dito kay Sarcia, namanhika na sila in all, na 29 years old. Si Zachary po ay sa lalaki, si babae ay si Sarcia na 29 years old. Ngayon umatas si lalaki, ayaw na ituloy ang kasal. Ganito po yun, sir. Ganito po yun. Opo. Noong nagdaang linggo, nag-usap-usap po kami. Sabay-sabay lahat. Yung pamilya nila, yung pamilya ng lalaki, at saka pamilya ng babae.
ganun man ang ano namin, ganun man ang tradisyon namin bilang mga katutubo. Tinanong yan siya. Mayroon silang relasyon yung batang babae. Alam mo naman dito sa traditional po, pinagalagaan talaga yung yung karapatan ng mga kababaihan namin. Sir, ang bata rito, sir, yung lalaki. Yung babae po, matanda, 29. Oo, ganun nga. Pero hindi naman ibig sabihin no na kung kay 29 siya, hindi na karapatan ng babae na... Kasi magkarelasyon yan sila, Sir Rafi. Apo, kaya lang, ang tanong ko nga lang po, sir, wala na bang karapatan sa tradisyon po ng Muslim na para umatras po yung isa sa kanila? Ganito po yan, Sir. Mayroon man, bakit wala? Pero noong mga panahon na yun, nandun yan sila. Bakit ganun? Sana doon pa lang, sa mga panahon, kasi nandun ang tatay, nandun ang lolo, tinanong siya, may relasyon ba sila nung babae, kahit matanda yung babae? Oo, mayroon. Tinanong yung babae, may relasyon ba sila? Nagsabi din yung babae, oo, nagkarelasyon kami. So anong gagawin namin sa tribo? Okay, sige. Nanay Letlet, Yes po, sir. may agreement naman pala, magulang to magulang. Bakit biglang umaatras si Zachary? Ano bang reason ninyo? Ganito po yan kasi, sir. Sa time na yun, sir, na 3 times final na sila nag-uusap-usap, sir, tinanong yung anak ko, sir, na may relasyon ba sila ng babae? Ang sabi ng anak ko, oo, mayroon. Pero sabi niya, sa relationship namin, ayaw ko pa mag-asawa. Tapos tinutulture yung anak ko, sir, na magsabi siya ng totoo. Pag hindi siya magsabi ng totoo, may baso po, sir, nakalagay sa harapan nila. Pag hindi siya magsabi ng totoo, ibabasag yung baso sa mukha niya, sir. Kaya sa time na yun, sir, umiyak ang bata at saka ako din, sir, umiyak at pinasalita nila ako, sir, pero hindi mataas yung salita ko kasi ayaw nila akong pasalitain. Ganun lang dun, sir. At wala akong alam sa babae na yun, sir, relationship ng anak ko sa babaeng 29 years old na yun, sir. So, binawaliwala nila ako, sir, sa right ko sa anak ko, sir. Kaya ngayon, nag-strong ako sa anak ko kasi ayaw din ng anak ko magpakasal sa babae na yun. Yung side ng asawa ko, ang pumilit na ipapakasal yung anak ko doon sa babae kasi nahiya daw sila, sir. Buntis na ba si babae? Nay? Hindi naman, sir. Tinanong naman ng babae, Sir Rafi Tulfo, na may nangyari ba sa inyo? Ang sabi ng babae, sir, wala daw. Kiss lang daw yung anak ko na ginagawa sa babae. Yun lang daw, sir. So wala Tapos pang nangyari? Kiss-kiss lang? Yes po, sir. Walang nangyayari po talaga, sir. In essence, di pa dihado rito sa babae, kung tutusin. Yes po, sir. Okay. Attorney Garrett? Sir Rafi, yes sir. Alright. Nakikinig ka, dito sa pinag-usapan? Yes sir, very strange case. Okay. Yeah. Anong takeaway mo rito kung batas ang pag-uusapan? Well, pag batas ang pag-uusapan, ang gusto ko munang tignan dito is yung status ng ating marriage. Sa family code po natin, I must admit, meron pong exception doon na vina-validate ng ating state ang marriage as long as nagko-conform to doon sa mga tinatawag natin other traditions. Based po ata, if I remember correctly, nung nagre-research ako, ang Muslim minimum age traditionally is 13 for the female, 15 for the male. Mhm. Yun pong pagkakaalam ko. So pasok po sila doon and I think magiging valid po yung marriage. Okay. Yung criminal aspect naman ang gusto ko tignan, which will be very interesting. Kasi there is a case for child abuse, Sir Rafi, very clear. Dahil 15 years old yung bata at nalalagay siya sa position na hindi maganda sa kanyang pagpapalaki. But ano ba ang standard ng gagamitin natin dito? If we are to use yung standard ng ating contemporary society dito, Sir Rafi, then I'm pretty sure this is child abuse. Pero magkakaroon dito ng clash. Yes, sir. Yung tradisyon ng mga Muslim versus kung ano yung nakasal sa ating batas. I'm talking in terms of child abuse. Kasi sa tradisyon ng Muslim, sa batas ng mga Muslim, pwede na ang 15 years old magpakasal. Tama po, Sir Rafi. Kaya nga po maganda to, interesting to malitis actually, kasi ang kailangan mo ma-prove dito na kahit ba sa standards ng mga Muslim, yung pagpipilit sa bata na ayaw naman na niya magpakasal, tingin ko po pasok pa rin to sa child abuse. Kailangan po natin tandaan na kahit ano po ang inyong religion, kahit ano ang inyong tradition, as long as you're within the Philippines, saklaw po kayo ng criminal laws. How about yung grave threat? Dahil ay magpakasal yung bata, babasagin na yung baso sa mukha niya, kaya kailangan yung bata mag-o. Does that constitute grave threat? Yes sir, actually it does. Kasi again, yung pagbasag ng baso sa mukha ng bata, that's the crime of physical injuries, and ang grave threats kasi, pag nagbabanta ka na iko-commit mo yung crime sa tao. So, pasok nga po yun, sir. Tama po kayo sa grave threats. Ayun. Okay, salamat, Attorney Garrett. Mr. Sagabaw, sir. Ano po, sir?
Narinig po sinabi po ni Atty. Garrett at meron possible case ng child abuse pero yan po ay lilitis pa sa korte. Pero doon po sa grave threat, yun po ay sigurado na meron dahil nga po nagbitaw ng salita yung the other side, ito pong side ng babae na babasagin yung baso sa mukha pag hindi tinuloy ang kasal. Ano pong opinion nyo dito, Dato? Wala pong ganun yun, sir. Hindi yun. Ganito yun, sir. Alam mo naman siguro sa, ewan ko lang, no, sa iyo. Kasi dito sa amin, sa tribu po ng Maguindanao, na nasa, ng Muslim, mayroon hong batas na tinatawag na Sharia, sa Sharia Court. Opo, sir. Doon po, sir, pinangalagaan talaga yung karapatan ng mga babae. Hindi naman yung ganun. Yung sinasabi na may marami nga kami doon. May mga baso nga doon sa lamesa. Simple bilang ako, kasi nung simula pa, nagsisinungaling yung bata sa nanay niya. Sir, wala na bang karapatan yung bata? Sabihin na natin, talaga nagmamahalan sila. At sabihin na natin na may schedule ng kasal. Pero wala bang karapatan yung bata last minute na magsabi na ayaw ko dahil nagbagong isip ko or ayaw ko lang? Sir. Dito kasi sa Sharia, sir, may tinatawag kami na Jena. Yung Jena. Opo. Ang hirap kaya doon na, kasi yan siya, Muslim din yan. Opo. Muslim na bata yan. Opo. So alam namin, o ipinapaalam nga sa kanila, na bawal yung ganun kasi may Jena. Bawal ang matras sa batas po, sa tradisyon po ng mga Muslim, bawal po yung matras sa Sharia law. Opo, bawal talaga yung ganun. So kami naman bilang mga matatanda, hinanapan namin ng solusyon 'yon para hindi yun maging sunod-sunuran ng ibang mga kabataan. Kaya this will be a clash of two laws, Sharia laws and Philippine laws. Sila, sir, alam mo, sir, Sharia law and Philippine law. Magka-clash dito. Sabi mo diyan sa inyo, wala nang karapatan umatras dahil may binabagit ka. Ano po yung binabagit mo kanina na batas? Jena po, Jena. Tawag sa amin po, Jena. Okay. Dahil meron kayong tinatawag na Jena, kung batas man yon, under Sharia law, wala nang karapatan na umatras ang isang tao na nakaschedule magpakasal. However, under the Philippine law, merong karapatan ang sino man umatras sa kasal. Pero may mga konsekwensyon. Okay? However, pag umatras siya, hindi pwedeng pilitin dahil kapag pinilit at gumamit po ng pananakot, then grave threat doon sa mga nagpipilit. That's the Philippine law. Pero ito ang pinag-uusapan, sir, kasi puro kami nasa Islam. Puro kami nasa Muslim. Sir, I respect your law. I really, from my heart, malaki po ang paggalang ko at pagrespeto po sa Islam. Pero dapat, sir, i-consider nyo rin po, sir, yung bang meron din batas sa ating bansa na kung saan we all belong, na dapat tinitingnan din natin, ginagalang din natin. Ito lang po ang advice ko sana sa inyo, Dato, dahil kayo po ang nakatanda dyan at kayo po yung otoridad. Baka pwedeng mag-usap-usap na po muna kayo kung kinakailangan magliligawan ulit hanggang sa makumbinsi itong bata na pumayag na. I don't know, siguro baka kailangan additional dowry? I don't know, kailangan lang siguro ng konting himas or whatever you call that, na regalo, I don't know, na mapapayag yung bata na maging mahinahon po yung kasal, maging maayos po yung kasal, meaning, di ba, full consent sa bata. Di ba mas maganda yun na full consent at para happy ang marriage? May consent. Kasi yun nga, sa unang magkatipan sila, may karelasyon sila. Sorry sir. Oh, sir, nandun na tayo. Naintindihan ko lang kayo yung point ninyo. Ako po ay fast forward lamang. Ang gusto ko mangyari, sir, dapat pag-usapin nila muna sila, dalawa. Magligawan ulit hanggang sa magkaigihan. Ako po ay gusto, kung ako tatanungin mo, total, nandyan na rin lang pala. Nagpamanhikan pa. Matuloy, pero wag ngayon dahil yung bata nag-aalinlangan. Pwede ba natin ibalik sa square one? Magligawan muna sila ulit? Okay, ma'am. Sir, ganito, sir. Mayroon din kaming patakaran na kung halimbawa yung isang party aayaw. Oh, ano yung patakaran na yun? Dadaan na yun sa penalty. Kasi okay, sige, ano po yung penalty? So mapipinalize po yung kabilang party, ibig sabihin yung magulang nung lalaki. Ano po yung penalty? So may penalty po na kasi sa amin, sir, no, ito may tinatawag sa amin na mahar. Mahar, okay. Oo, dito sa Pilipinas naman ang tawag sa amin noon is bantingan. Bantingan, okay. So ano po yung mahar at saka bantingan?
Ano po yun? Yung bantingan po, yun ang doon tinitingnan yung kalikalidad ng bawat isang Muslim. Kaya nga sir, so ito yung penalty. So ano po yung penalty? Ngayon, kung aatras sila, so parang napahiya yung sa kabila Apa. na tapos naman yung napag-usapan na. So yun ang nila, yun Sige ang po. bigyan nila ng So penalty. sir, Kasi ano po maging katumbas ng bantingan? Yun na nga po yun. Yun sir, kung bantingan po, halimbawa sa isang tao dito sa amin, yun nga, sabi ko, may kalidad ba? May royal blood na tinatawag. Mayroon din yung mga natural lang na tao. Okay. Kasi yun Commoner. May datos po. Sabihin, May okay, pangkaraniwan tao. Magkano nga po sir? Ano ba ito? In terms of mga ari-arian, pera, alahas? Pwede din po pera lang. Nay, Ano po? since umatas kayo, so meron pong tinatawag pala bantingan sa inyo pong tradisyon na kailangan konsekwensya ng pag-atras. So panindigan niyo po, willing kayo, Nay? Yes po. Okay. Approve. Sir, Dato, willing na po Ah, si sir. nanay lalaki na magbayad po ng penalty kung ano man po yung penalty na yon sa pag-atras ng kanyang anak. Okay sa'yo? Okay din lang din po yun sir. Kasi yun man ang talaga, kung ayaw Okay. na talaga. Solve na po yung kaso dito, sir, kasi babayaran na lang yung bantingan. Kayo na po bahala mag-set kung ano yon, kung yung ba'y kambing o kalabaw o baka or alahas o lupa. Nasa inyo na po yung pag-usapan nyo lang po. Sige sir, wala na problema yun. Basta nakarating po sa inyo na ganun yung mga patakaran po namin dito. Opo, sige po. Kaya nga, ulitin ko sir, for the end time, ginagalang ko po ang inyo pong tradisyon. Okay po, ang inyo salamat. pong Sharia law. I really respect. I really do. Okay, sir? Kaya nga po sir, ang ginagawa ko, pinag-ayos ko na lang po both sides. In this case, win-win solution po ito. Matutupad po yung bantingan kung tinatawag para pagbayaran yung hindi pagpatuloy sa kasal, pag-atras nitong the other side, itong magulang ng mga bata, magbabayad sila ng bantingan. Pag-usapan nyo lang po yung kung ano yon, kung magkano yon, at kung ano man yon. Mga bagay-bagay na yun. Okay, sir? Okay po sir. Sige po sir, kasi kung ganun man, so may panahon pa man kami. Kasi sa linggo na nga sana. Sir, malayo pa, sir. Pwede pa naman, sir. Bukas, pag-usapin kayo, sir. Gusto mo, sasama kami, sir. Okay? Nanay Letlet, saan ba kayo ngayon? Nandito po ako ngayon, sir, sa sitio ng Alavel Spring. Saan yan? Nandito sa Sarangani po, sa Jensan. Okay, ganito na lang po. Si Dato, alam mo din, at saka si Chairman ang testigo, pag-uusapin po kayo para doon po sa bantingan. Kasi okay naman kay Dato, basta't kailangan magbayad lang kayo doon sa bantingan. Sige, sir. Ang sa akin lang po, sir, yung lolo ng anak ko, sir, siya po ang gumagawa ng mga issues sa mga daanan, sir, para makapunta doon sa babae, sir. Ma'am, ito na nga po si Dato. Galangin po natin yung sinabi ni Dato. Para sa akin, fair yun, na meron dapat talagang bayaran na penalty. Yung po kasing tradisyon nyo, galangin po natin ang inyong tradisyon. You have to respect your tradition. However, kaya ko kailangan si Chairman para siya po mag-witness doon po sa pag-aayos ninyo. Pinag-aayos ko po kayo eh. Para mapagbigyan din kayo na umatras. May karapatan din pala kayo umatras sang-ayon sa Sharia law. Pero may consequence yun. Ano yung consequence na yun? Yun yung tinatawag na either mahar or bantingan. Depende po sa inyong status. Yun po pag-uusapan ninyo. At Yes. yun po ilalag sa barangay kung ano man yung pagkasunduan. Okay? Okay. Sige po, Dato, pwede ba bukas agad kami po ang gagawin ng schedule para magharap kayo kay Chairman? Sige po sir, dito na lang po sa barangay namin sir, no? Opo, tama po kayo, Dato. Salamat po, sir, ha? Dato. Okay, kami ang magpapasalamat sir para at least naintindihan namin hindi naman ninyo yung panig namin bilang isang katutubong Maguindanaon po. Opo, sir. Sige po. Salamat po, sir, ha? Maraming salamat po. God bless po. Okay. Nay, ngayon na po, mag-usap-usap kayo ni Dato. Yung Dato po na inyong tribo. Okay? Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa inyo, Ma'am Sarcia. Ma'am Sarcia. Okay po, sir. Magandang hapon po. Mag-usap-usap lang po kayo. May nagsasabi na usap-usap naman sila sa imam nila. Tama. At may nagsabi, igalang po natin ang batas ng Muslim. Sila po ang mag-aayos ng gusot nila. Marshall, correct ka dyan, Marshall. Kaya nga po, ito yung ginawa namin na para mag-usap-usap sila. Hindi kami makikialam. Out kami. However, gumawa kami ng paraan dahil may nagsumbong sa amin, ine-refer back namin sila doon sa kinaukulan nila who happens to be the Dato ng kanilang tribo na si Dato Alamuddin. Mag-usap-usap sila and then nandun si Chairman bilang testigo. And that just shows na we respect the Sharia law and we respect the tradition of the Muslims. Okay? Yun lang yan. So,
hopefully maayos to. Maraming mga tradisyon sa Muslim na hindi maintindihan ng mga Kristiyano, pero that's their tradition and we have to respect. Hindi man maganda pakinggan sa atin, pero that is their tradition na kailangan igalang po natin mga Kristiyano para maging maayos yung pagsasama ng mga Muslim at Kristiyano. Yun lang yun. Okay? Mga kapatid, meron na po tayong 18.5 million subscribers sa YouTube channel po ni Idol Rafi Tulfo. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications kapag meron pong bagong upload na video si Idol Rafi sa kanyang YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para updated po kayo at lagi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel.